Mga puwersa ng Russia ay sumasailalim sa pagpapatupad ng mga Ukrainian sundalo habang sila ay nagtatangkang sumuko o kaya ay sumuko na mula noong Disyembre 2023. Ayon sa isang pandaigdigang grupo sa karapatang pantao sa kanilang bagong ulat. Sinabi ng Human Rights Watch sa ulat na inilathala noong Huwebes na dapat imbestigahan ang mga aksyon bilang mga krimen sa digmaan. Sinuri ng grupo ang 5 insidente ng kung ano ang tinatawag nitong mga tila buod na pagpapatupad na nangyari sa hindi bababa sa 15 na Ukrainian sundalo habang sila ay nagtatangkang sumuko at posibleng 6 na iba pa na sumuko o sumuko na mula Disyembre 2023 hanggang Pebrero 2024. Mula nang ang Russia ay full-scale na nagsalakay sa Ukraine, ang kanilang mga puwersa ay nagkasala ng maraming karumal-dumal na mga krimen sa digmaan, sabi ni Belkis Will, isang senior researcher sa HRW. Ang buod na pagpapatupad o pagpatay ng mga nagbibigay suko at sugatang Ukrainian sundalo na binaril ng malamig na dugo na malinaw na ipinagbabawal sa ilalim ng pandaigdigang batas ng digmaan, ay kasama rin sa nakahihiyang pamana na iyon. Sinabi ng grupo sa pagmamanman na nagbase sila sa pagsusuri ng mga footage ng drone at mga video sa social media, mga panayam sa mga sundalong Ukrainian, at mga ulat ng media, ngunit idinagdag na hindi nila maaaring kumpirmahin ang mga lokasyon ng ilang mga insidente. Binanggit nila na ang mga tila pagpapatupad ay hindi tila mga insidente na hiwalay. Sumangguni sila sa isang insidente noong Pebrero 25 kung saan ang footage ng drone na ibinahagi sa X ay tila nagpapakita ng hindi bababa sa 7 sundalong Ukrainian na lumalabas mula sa isang malalim na hukay at nag-aalis ng kanilang mga pananggalang. Ang isang sundalo ay nagtanggal pa nga ng kanyang helmet, at silang lahat ay nagpatira pa, habang 5 sundalong Russian ang tumutok at bumaril sa kanila. Sa ibang footage na nakuha sa mga linya ng harap sa rehiyon ng Donetsk, tila sinabi ng isang Russian commander sa kanyang mga tropa, "Huwag magbiyak ng biyak, barilin ang lahat," ayon sa ulat. Ibinahagi ng mga mananaliksik ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tropa ng Russia at Ukraine sa pamamagitan ng pagmamarka ng bawat panig sa pamamagitan ng tape ng pagkakakilanlan, asul para sa Ukraine at puti o pula para sa Russia, pati na rin ang iba't ibang kulay ng kanilang mga uniforme ng militar. Noong Disyembre, inakusahan ng Ukrainian Prosecutor General's Office ang Russia ng pagkakasala ng mga krimen sa digmaan matapos lumabas ang isang malabo na video sa social media na nagpapakita ng ilang mga sundalo na bumaril sa 2 nagbibigay suko na militar na lumabas mula sa isang hukay na may hawak na baril. Ayon sa HRW, mayroong mga 27 hiwalay na investigasyon na isinasagawa ang mga otoridad ng Ukraine ukol sa mga katulad na paratang. Noong Marso, iniulat ng United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine na mayroong mga paratang na hindi bababa sa 32 na Ukrainian na bilanggo ang pinatay sa 12 magkakahiwalay na insidente mula Disyembre 2023 hanggang Pebrero 2024. Idinagdag ng mission na ang mga resulta mula sa 60 na inilabas na Ukrainian na sundalo ay nagpapakita na sila ay tinorture sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbugbog, electric shocks, mga banta ng pagpapapatay, mahabang pananatiling posisyon ng stress, mga peking pagpapatupad at sexual na karahasan. Sinabi ng UN Group na ang mga sibilyan sa Russian-occupied na teritoryo ng Ukraine ay sumasailalim din sa mga walang batayang pagpatay, pagkakakulong, at limitadong kalayaan ng pagpapahayag. Itinanggi ng Russia na nagkasala ito ng mga krimen sa digmaan sa panahon ng kanilang digmaan sa Ukraine. Ito ay isang partido sa Geneva Conventions na nagbabawal sa pagpatay sa mga bilanggong digmaan.